Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kamarino at syempre sa pamilya ng ating mga kamarino. It's another Saturday morning. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang buong linggo ninyo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And of course, syempre babatiin natin ang ating partner. Hello, partner! Magandang Sabado sa inyo lahat mga kamarino. Kumusta po tayong lahat dyan? Tunay na dekalidad ang serbisyo na naihahatid ng ating mga Pilipinong magdaragat. Oo nga naman, di ba? Pero alam nyo mga kamarino, marami kaming i-feature na talaga namang kapupulutan ng mga inspiring stories. Katulad na lamang ni retired Chief Cook po siya, si Paul Gredonia. Imagine, yung kapatid niya na feature na po natin dito sa ating programa. Ngayon naman siya, talagang ang marino, pagka nagkaroon ka ng isang marino sa pamilya, abay nagkakasunod-sunod talaga yan, di ba, Admiral? Yes, partner. Saludong talaga ako sa galing ng ating mga Pilipinong mandaragat. Alam mo, ang tawag po dyan ay essential workers. So, hindi pwedeng wala. Kailangan na andyan yung ating mga seafarers. Mga kamarino, meron na namang magandang oportunidad para sa ating lahat. Ika nga, meron tayong fallback. Ano ito? Aba, pagtatanim. Kaya naman makakasama natin ang direktor ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Walang iba kundi si Direktor Glenn Panganiban. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mandato ng kanilang ahensya. Hindi ba? Maganda ito mga kamarino, kaya dyan lamang kayo. Hindi lang yan. Siyempre, sa mundo ng maritima, ano nga ba ang nangyayari na? Ito pa rin ang the first and the longest running television program para lang po sa ating mga kamarino. Kaya dyan lamang kayo, dito lamang kami nang bahala sa impormasyon at kaalaman. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. Ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Isang buwan na ang nakalipas ng ating itinampok ang kwento ni Ding Gredonia, isang retired chief cook. Ngayon naman, atin namang alamin ang kwento ng kanyang kapatid na dati ring chief cook. At kahit sa saglit na pagkakataong siya'y naging kusinero sa barko, pagluluto pa rin ang kanyang naging bread and butter. Ako po ay si Leopoldo Legazpi Gredonia. Kasalukuyan pong nakatira dito sa Seaman's Village. At dati po akong chief cook sa barko. At ako po yung nagtapos ng pag-career ko sa restaurant. Doon po ako nagtapos. Nagsimula si Paul sa pagiging isang dishwasher sa isang restaurant. Dito siya namulat sa larangan ng pagluluto. Nag-umpisa pa ako bilang dishwasher sa restaurant. At the same time, nag-aaral ako ng pag-food cutting. Nung matuto po ako ng food cutting, nag-apply po ako sa iba bilang chief food cutting. Ngayon, nung ako natuto na, nag-aaral din po ako magluto. Hanggang sa ako natuto ng cutting and cooking. Nung ako po ay nasa chief food cutter, habang pag walang ginagawa, nakatingin ako sa mga kusinero. At ako po ay hindi kagad lumalabas at nag-aaral na ako magluto. Nung lumaon po, habang ako ay walang masyadong ginagawa, nagpa-practice po ako magluto. Kaya siguro na develop na ako masikap na matuto sa mga lalo na pagluluto. Kasi yun talagang naging linya ko na. Sabi ko, ito na ang karir ko, so pag-aralan ko na kung ano ang pagluluto. Subalit hindi naging madali ang paghahanap buhay ni Paul bilang kusinero sa iba't ibang mga restaurant. Nung ako po'y natuto ng magluto at mag-cooking, nakapagtrabaho po ako siguro mahigit pong 10 restaurant sa Chinatown, Quezon City, Ermita. Dahil sa kanyang experience sa pagluluto sa iba't ibang mga restaurant, hinikayat siya ng kanyang kapatid na si Ding na magtrabaho na rin sa barko. Sa magandang paliwanag niya at sabi niya maganda raw ang income, nakumbinsi ako na sumakay ng barko. Mula 1965 hanggang 1975, nanilbihang bilang kusinero sa barko si Paul. Nung ako po'y nasa barko, ang
ginagawa ko, siyempre, ipaghahanda ng pagkain ng mga foreigner, yung mga kapitan, mga chief cook, ay mga opisyalis ng barko. Meron po ako dating assistant no, na nagluluto ng mga pagkain ng mga Filipino na crew. Bit-bit ang mga karanasan niya bilang kusinero sa mga iba't ibang restaurant. Nakaranas si Paul ng pagbabago sa pagiging isang kusinero sa barko. Ang pagkakaiba po noon, kasi parang hindi ka makapagluto ng maraming klase ng pagkain. Kasi kung ano lang ang gusto ng mga foreigner, ng mga katulad ng kapitan, shipmate, second mate, mga ganun, hindi ka masyado makakapag-create ng mga bagong pagkain. Hindi katulad po ng nasa restaurant na makakapag-create ka ng iba't ibang klase ng pagkain. Bagamat saglit ang inilaan ng mga taon sa dagat kumpara sa mga marino, marami pa rin karanasang tumatak kay Paul sa kanyang 10 taong pagtatrabaho bilang kusinero on board. Sa barko kasi, iba't ibang klase ng tao rin ang nando doon. At ang highlight doon, yung mga foreigner na kumakain. May Grego, may Indiano, sari-saring mga foreigner lang yung kumakain. So minsan, may niluluto kang pagkain na ini-expect mo magugustuhan nila, pero hindi pala. Minsan may mga time na ipapakita pa sa'yo, Chip, ihulog sa basura. Ibig sabihin parang hindi nila gusto ang niluto mo. Kaya, yan po yung mga experience sa barko na mga ganyan. Sa mga mahihirap na sitwasyong dinanas habang on board, nanaig kay Paul ang pagkakaroon ng matatag na loob upang malagpasan ang mga ito. Sinaisip ko na ako may pangarap. Kung ako papatol sa mga ito, yung pangarap ko, hindi mangyayari. Kaya kahit na anong mga dumating na mga pagsubok, minsan pang-insulto, na sa mga niluto mo, hindi ko pinapansin yun. Basta ko, sige lang ng sige. Hanggang sa ako, nung dumating ang araw, na pati ang mga kapitan at crew, mga foreigner na mga officer, natuwa na rin sa akin. Noong late 70s, dumating kay Paul ang oportunidad na makapagtrabaho sa isang sikat na Chinese restaurant sa Metro Manila. Kung kaya't dito niya napagdesisyonang ipagpatuloy ang kanyang karera sa pagluluto kung saan siya nagsimula. Bilang isang cook sa isang restaurant. Nung bumaba ako ng barko, nagkita kami ng dati kong chief cook na Chinese. Yung chief cook na Chinese na yun, siya ang parang sikat nung araw dito sa Metro Manila. So, kinumbinsin niya ulit ako na magsama kami ulit sa restaurant. So, hindi na ako nagtuloy ng barko. At nag-umpisa na naman ako ng restaurant, kasama ko ang chief cook na Chinese. At ang napasukan ko po ito pong Shangri-La Restaurant sa West. Kinalaunay, naging chief cook si Paul sa Shangri-La West. Mula sa paglilingkod sa mga banyaga sa barko, sa mga nakatataas na opisyal sa restaurant, nagkaroon na rin siya ng oportunidad na makapagluto para sa iba't ibang sikat na personalidad, kabilang na si Pope John Paul II. Nung ako na po ang nasa pwesto, nung naghanap ng pagpapakain sa Pope during noong 1995, John Paul II, ako po ang napili na mag-serve sa kanya. At nung ako po ay nagpakain kay Pope ng mga panahon yun, ang interview ko po halos araw-araw, radyo, sa television, at nagkakarating nga po sa uban sa yung mga dahil doon nga sa ang tinatanong ako, kung ano doon pakiramdam ko, nung ako'y nagluluto, dahil ako nagpakain sa Pope. Kung magbabalik tanaw sa mahigit 35 taon na pinagtibay at pinagsanay si Paul ng kanyang mga iba't ibang karanasan, pinakatumatak pa rin kay Paul ang kanyang mga hinarap sa barko, sapagkat hindi siya napangunahan ng fear of the unknown. Kaya nung nasa barko na ako, hindi ko rin parang inalis ko sa isip ko, ang takot. Kahit na kala mo, pag sumisid ang barko, pag malaki ang alon, hindi mo makita ang unahan ng barko. Samantalang ang barko napakalaki niyan. Pag sumisid yan, pag lutang yan, lutang naman, sisisid naman ulit yan. Kung hindi mo alis na ang takot sa isip mo, talagang grabe ang gusto mong bumaba. Pinagana ng kanyang pangarap. Ginalingan ni Paul sa kanyang larangan piniling tahakin para sa kanyang
mga mahal sa buhay. Ano man ang mga pangyayari na parang kala mo hindi ka naabuti ng kinabukasan, ay iniisip mo pa rin ang pamilya mo. Na kahit na anong mangyari, pamilya pa rin ang nasa isip. Malaking tulong ang pagtatrabaho mo sa barko at sa iba pang dahil kung iniisip mo palagi ang pamilya mo, magkakayanan mong labanan lahat dyan. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga nakikita mong hindi maganda, kaya mong paglabanan yan dahil ang iniisip mo ang pamilya mo. Sa likod ng mga pagkakataong nakaharap at nakapagluto si Paul sa malawak na hanay ng iba't ibang mga personalidad, ang isang batang Paul na nangarap. Napakahirap po ng buhay sa barko. Unang-una, yung malayo ka sa pamilya mo, kalaban mo ng malaki. Sagupain mo malalaking alon, grabe. Sa mga kasama mo na hindi mo ka-vibes, ganun pa rin. Ang masasabi ko, unang-una sa Panginoon, maraming salamat dahil ako kumbaga, hindi ko naman sinabing ako'y successful. Pero sa tinatamasa ko sa ngayon, masasabi ko isang malaking pasalamat at blessing sa akin ng Panginoon na ako ay nakapagbarko. Na naranasan ko ang hirap sa barko, naranasan ko ang hirap sa lupa. Kaya, ang sama-samang panalangin ng pamilya at ikaw mismo ay malaki pong tulong sa mga tao yan. Kaya ang maipapayo naman ni Paul sa mga gustong sumubok sa pagiging isang kusinero, mapa land-based man or sea-based ay... Ang masasabi ko dun sa mga determinado na matuto ng pagluluto, lahat ng bagay na pag-aaralan yan. Basta meron kang determinasyon sa sarili mo. Na kahit anong mga pagsubok, anong kinakailangan, nandoon ang determinasyon mo. Kasi naranasan ko yan Nung ako nag-aaral mag-kusinero, sa lupa at sa barko, may maraming mga humahadlang kumbaga. Pero, sabi ko nga, kinakailangan huwag mong tatanggalin ang determinasyon sa puso mo. Alang-alang sa pamilya mo, gagawin mo lahat. At yun naman mga bagay na parang mahirap. Pero pagka ikaw desidido ka, o talagang determinado kang matuto o gumawa, magagawa mo lahat. Naging puhunan ni Leopoldo Paul Legazpi ang kanyang angking galing sa pagluluto. Imbis na magpatinag sa takot na lumabas sa kanyang comfort zone, pinagtibay pa niya ang kanyang sarili. Para rin ito sa pangarap ng kanyang pamilya. Sa aming pagbabalik, ating malalaman ng tungkol sa isang ahensyang layunin na paglinangin ang industriya ng halaman sa ating bansa. Tutok na kayo dito sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang umaga mga kamarino. It's an honor for us to have
the Director of Bureau of Plant Industry. Walang iba kung hindi si Director Gerald Glenn Panganiban. Magandang umaga, sir. Good morning, Mary. Yan. At syempre gagawin natin comfortable si Director sa ating interview ngayon dahil marami ho tayong malalaman tungkol sa BPI. Ayan, hindi bangko, ha? Hindi. Bangko ng seeds, pero hindi bangko ng money. Yes, alright. Pero itong nakakatuwa. Marami kasing syempre hindi masyado nakakaalam sa inyong bureau. Yes. Pero hindi nyo ba alam na dito sa bureau na ito, dito talaga nagsisimula ang maliit na seed. At yan ay lumalaki bilang isang tree. Kaya naman magandang makapanayan po natin si Director. Anyway, Director, ano ho ba talaga ang mandato ng BPI? Okay. So, yung Bureau of Plant Industry, yung BPI, kami ay isang ahensya under the Department of Agriculture, isang staff bureau na itinatag 95 years ago. We are one of the first bureaus under Department of Agriculture. Ang ating mandato ay unang-una magkaroon ng or ensure ang availability ng quality planting materials, yung production like seeds, mga binhi, nandito yan. Of course, we do have research and development mandates kung paano natin i-improve ang ating mga existing na halaman o paano natin ito itataguyod para magkaroon ng industriya, kumbaga, or entrepreneurship. Of course, we have seed certification functions kung saan yun nga, ini-ensure natin na dekalidad ang mga binhi na naandito o yung mga ating ini-importa. We have regulatory functions like for biosecurity. We are in charge of all things for domestic movement, imports and exports of our plant products. And recently, nagkaroon tayo ng mandate about food safety. So yung food safety ng plants and its plant products ay narito sa atin sa Bureau of Plant Industry. O, tignan mo, ang dami, di ba? Nakakatuwa, pero parang ngayon lang talaga na-open yung eyes natin tungkol sa BPI or Bureau of Plant Industry. Pero ano po yung pinaka-focus nyo ngayon? I'm sure yearly meron kayong parang binibigyan pansin. Yeah. For this year, 2025, ano po yung pinaka-focus ng inyong bureau? Yeah. Yung thrust nga namin, naka-anchor doon yung aming theme for this year is climate resiliency really is Thrive at 95. It's really food and nutrition security through climate resiliency. So nowadays, alam natin yan ng inyong mga tagapanood at tagapakinig na tayo ay laging binibisita ng typhoons and climate disturbances. We average like 20 typhoons a year. So kami sa Bureau of Plant Industry, isa rin pala sa aming mandato is yung ating agricultural engineering, kung saan tayo ay nag-i-encourage na ang ating mga farmers ay mag-innovate at mag-adapt. So isa na dyan, of course, we do have solar power. Wow, that's nice, nagpa-power sa aming mga production facilities like greenhouses. We do have smart farms. We do have digital agriculture kung saan ginagamit namin all information that can help us para yung cycles ng ating paghahalaman ay ating ma-improve. Alright, so ibig sabihin, mula sa seed na nagkakaroon kayo ng research and development on that, hanggang sa pagtatanim mismo, yung technology kung paano hindi basta-basta matutumba ng mga bagyo. At hindi lang yan, siguro nandoon na rin yung pati soil din siguro kung paano kasi may soil testing pa yan di ba? Kung ano ang bagay na itanim doon sa lugar na yun. Tama po ba? Tama yun. So pwede talagang maging negosyo ang farming? Ang pagtatanim? Definitely. Actually, there are trends, hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang bansa, kung saan yung mga kabataan na tulad natin agree ako sa kanya. Nasanay na of course doon sila nag-work sa mga cities. Totoo. They are slowly coming back to their provinces at saan doon sila nag-i-invest kasi yun nga, masyado nang masikip, masyado nang busy sa mga syudad. So ayun,
And we are also seeing that, nabanggit ko sa inyo kanina, meron tayong programa, yung Urban Agriculture Program, kung saan, well, ito ay naging hit, especially nung during the pandemic. Well, yun nga, naging hit siya noon, and now we are sustaining it through our community farms. Paano yung ginagawa yan, yung information dissemination? Okay. So, kami, of course, sa BPI, we do have our websites, our social media pages. So, ngayon, what we are doing is through kung sino yung ating mga personnel ngayon, ang ginagawa namin, we work and we collaborate with local governments, with organizations. Non-profit organizations. Yes, mga even private sector partners na interested dito. At nagagawa kami ng info caravan at yun nga, dahil nga sabi mo nga hindi naman masyadong kilala ang mga serbisyo ng gobyerno. Yun, through these organizations, they offer us their platform para makatulong sila sa kanilang stakeholders. Well, it's just a matter of mindset. Yes. Sa pag-iisip lang po yan. Minsan, ang mindset natin yung ngayon at ngayon lang. Di natin nakikita yung long term. So, pag nakita natin yung long term, doon natin makikita yung benepisyo na ginagawa ng teknolohiya at ginagawa ninyo. And of course, sa lahat naman ng ating mga farmers left and right, di ba, sabihin na natin na kung marami ang magtutulungan, mas dadami ang magiging produksyon, mas marami ang makikinabang mula sa inyong effort, di ba? Anyway, dito po sa Yanang Marino ay magtutuloy-tuloy tayo sa pakikipagtulungan sa Bureau of Plant Industry para po matulungan kayong mga OFWs, ayan. Para just in case ang dami nilang mga nabiling mga lupa na hindi nila alam kung anong pwedeng gawin, pwede nyo silang lapitan. Yes. Ano naman ho ang mensahe nyo para sa kanila, sir? Well, sa ating mga kasamahang OFWs at mga marino at ating mga kababayan, kami po sa Department of Agriculture, sa Bureau of Plant Industry at of course ang inyong pamahalaan ay narito upang magbigay ng aming suporta. Hindi po natin masasabing lahat na ibibigay natin sa kanila, but if ever kayo po ay may interest sa paghahalaman, kayo po ay lumapit lamang dito sa aming tanggapan. Ako, excited ako kasi ako talaga interesado ako dyan. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ho ng mga nagre-retire nating mga kababayan o kaya naman yung ating mga OFWs na talagang, gusto talaga nila ng farm. Yes, definitely, Mari. Whatever collaboration na pwede nating i-enter, let's see paano tayo mag-complement. Ayan, abangan nyo po dito sa ating programa ang mga pwede naming maihain sa inyo para makatulong sa inyo sa pagtatanim at maging negosyo nyo na. At kukuha tayo ng success stories dyan. Yes. And of course, through our director. Maraming salamat, sir. Salamat, Mari. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin sa inyong oras. Thank you. At sa inyong mga tagapakinig, good luck sa inyong lahat. Thank you. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares.
This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, inilabas na ng Maritime Academy of Asia and the Pacific or MAAP at Board of Admission ang inisyal na listahan ng mga pasadong MAAP applicants na kumuha ng entrance examination para sa class 2029. Para makita ang listahan, magtungo lamang sa www.maap.edu.ph. Asahan na sa mga susunod na linggo ay ilalabas ng MAAP ang kumpletong listahan ng mga nakapasa sa MAAP entrance examinations. Inaanyayahan ng MAAP na i-check regularly ng mga pasadong aplikante ang kanilang mga email para sa susunod na hakbang sa MAAP midshipment application process. Our sincerest congratulations sa aking partner, one and only, Vice Admiral Eduardo Maar Santos, para sa pagkakagawad sa kanya ng Lifetime Achievement ng Philippine Military Academy Alumni Association, Inc. Ito ay iginawad kay Vice Admiral Eduardo Maar Santos dahil sa kanyang tapat na pagseserbisyo sa bansa sa loob ng higit 50 taon. Again, congratulations, partner! This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, nandiyan na ang oportunidad natin para makapagtanim. At kung sakaling hindi na tayo nga magiging marino, marami tayong pwedeng gawin. At sabi nga nila, kahit na magtanim ay di biro, pero dagdagan mo ng teknolohiya at talino, siguradong pwedeng magnegosyo, hindi ba? Oo nga, marami tayong natutunan ngayong araw mula sa iba't ibang updates at iba't ibang stories. Mga kamarino, kapag na-miss ninyo ang aming episode, mag-subscribe lang po kayo sa aming YouTube channel na My Channel. MY. Mariyaw daw yun. Kanya yun. At i-like and follow ang Yan ang Marino sa Facebook. Huwag kayong mag-alala mga kamarino dahil marami pa tayong pagsasamahan. Kasama pa rin natin si Vice Admiral Eduardo Santos. Magkasama na kami sa susunod na pagkakataon. Anyhow, sabi nga natin, may susunod na linggo pa. Hanggang sa susunod na Sabado, ito pa rin ang inyong paboritong long-running na television program para sa ating mga marino. See you next week, but for now, anchors away. Bye!